Magandang araw po mga kasindero, mapagpalang araw po sa atin lahat. At mayroon na naman ako isi-share sa inyo. Ito ay Toyota Fortuner 4-cylinder. So ang problema ito mga kasindero ay ito nga pala ay tawag dito, model 2011. Ang problema nito ay knock sensor. At may problema rin sa kanyang oxygen sensor. Ayan. Ang knock sensor nga pala mga kasindero ay nandito sa ilalim ng intake manifold. Nandun niya sa gilid doon. Hindi naman kaya madukot. At may parang nasilip akong parang yung wire niya naipit ng engine support. At pagkatapos yung kanyang oxygen sensor, nakita ko putol yung dalawang wire. Yung yung white tsaka yung brown. Yan, tingnan natin sa ilalim. Ito nga mga kasindero yung yung kanyang oxygen sensor. Ito yung kanyang oxygen sensor, ayan. At yung kanyang wire ito. Meron siyang dalawang wire na putol. Nakita nyo itong white tsaka brown. Ayan. White and brown. Putol siya, pero gagawin natin ng paraan yan. Kasi yung sagad na sagad yung pagkakaputol. Ayan. Gagawin natin ng paraan niya mamaya. Lalagyan natin ng female terminal. At yung nga pala mga kasindero, yung knock sensor nandyan sa ilalim. Dyan sa ilalim dyan. Ayan. Kaya ayun yung intake manifold. Tatanggalin natin yan. Tanggalin ko muna, tapos papakita ko sa inyo yung location. Makita rin natin kung anong diferensya, bakit hindi nabubura yung hindi nabubura yung kanyang knock sensor tsaka yung oxygen sensor. Talagang hindi to mabubura dahil lost connect nga yung putol yung kanyang wire. So babaklasin ko muna yung intake manifold. So ito na nga mga kasindero. Ayan na yung yung pinaguriang knock sensor. Ayan. Tingnan nyo yung hugot na yung kanyang wire. Ayan Ayan, nakalabas na yung yun. Meron naman siyang wire. Yung pinili niya surplus, kasama na yung wire. Tsaka itong palitan na rin natin yan. Yun na. Tapos ito lang madugo dito. Kailangan mo linisin uli ito. Ayan naglagay sila nitong tri-ban. Pambihira. Hindi naman dapat nilalagyan ng tri-ban yan. Dahil ito nga ay rubber yung kanyang gasket sa intake manifold. So ayan na nga mga kasindero. Napalitan ko na yung knock sensor. At kailangan natin linisan maigi ito. Itong surface nitong intake. Pati na ito, lilinisin din natin. Pati ito. I-share ko nga pala itong mga kasindero kasi wala itong diagram sa on demand. Kaya mahirap hanapin kung saan ang location. Yan. Kaya i-share ko sa inyo kung saan ang location ng knock sensor. Ito nahuhugot na naman. At so ayan na nga mga kasindero, nakabit ko na yung intake manifold. Ayun. May dalawang tornilyo na dito sa baba. Ayan Ayan. Tsaka nandun, masulok. Pero nadudukot naman. So ayan na nga mga kasindero, nakabit ko na. Kulang na lang itong mga throttle tsaka yung mga fuel line. Yan lang naman. Pero baka mamaya, pagdating ko mamaya tapos na ito. Titirahin niya to niya. Babanatan niya na ito mamaya. Mungkin na na-edgy kalasada.
Break time ko na, alauna. Kaya magre-rest muna ako, magbe-break time muna ako. Baka mamaya kung wala itong ginagawa si Muhas. Yep. Kung wala itong ginagawa, sigurado titirahin niya na to. Mungkin na tama pisol, mungkin na ta sabihadas, ha? Akid. So yun na nga. P-bracket hinaboy, ha? Hit nasa to. Badin ada bracket sini. So titingnan ko na mga kasintero. Baka mag-aalauna na, uwi na tayo. Ay, alas 11. Alas 11:53. Kunting ano pa, blessing. So yun nga mga kasintero, isinishare ko lang ito sa inyo, maikling video dahil wala nga ano to, tawag dito, walang diagram, walang wiring diagram sa ano, on demand. Made in Thailand yata ito. Di ko lang, o baka Indonesia. Meron kasing mga ano to eh. Ayan, Indonesia nga mga kasintero. Ayan. Made in Indonesia. Yung mga Hilux, yung Fortuner, RAV4 yata meron din. Tapos mayroong Corolla, Camry. Karamihan Hilux tsaka ano, yung mga 4-cylinder. Yon, Indonesia, made in Indonesia. Kaya walang mahanap na diagram sa on demand. On demand sa on demand. Ayan yung mga ganyan, mayroong diagram na papagayaan. Ayan. So yun na mga kasintero, break time muna ako at mamaya na lang ulit. Sana maabutan ko pa yung ano, yung sa oxygen sensor. Ayun, gagawa pa rin natin ang paraan yun. So ayun na nga mga kasintero, break time ko na. At siya na nga ang gagawa yun. Wala naman siyang ginagawa, wala kasi siyang gagawin. Kaya siya na magtatapos. Oh. Mamaya i-delete natin. May i-delete natin sa scanner yon kung mabubura. Kailangan mabura yon. Pati yung oxygen sensor. Pagka hindi nabura, yung sa oxygen sensor lang naman ang ano, kasi pwede magkabaliktad yung wire, yung brown tsaka yung puti. Kaya i-analyze na lang yung hindi naman masama yung kung may kabit niya ng ano, baliktad, hindi naman wala namang problema. Hindi nga lang madidelete yung code. So yun na nga mga kasintero. Dito na ako sa tarima. Guwapo ba ako? Why? Wala pa yung kasamahan ko. Hindi pa bukas yung pinto. At ayun na nga mga kasintero. Ngayon na lang na ano yung sa oxygen sensor dahil nakalimutan niya. Ganyan lang ginawa niya. Ganyan lang talaga yun. Palit lang ng ano. Tapos kabit mo na yan. Titingnan sa scanner. Pag nabura is yan, ipipix na ng tuluyan niya. Pero pag hindi pa nabura, pagpapalitin lang yung wire. So ayan na nga, titingnan muna natin mga kasintero kung ayos na yung pagkakalagay ng wire. Sana wala na yung check engine kaagad. Pag wala na yung check engine kaagad, ayos na yun. Pati yung knock sensor. Ayan.
4 cylinder, Fortuner. Panda rin natin. After 2 days. At ito na nga mga kasindero. At ito na nga mga kasindero. Ay nako. Pag minamalas ka nga naman. Ito sasakyan na to, ito yung Fortuner na tinanggap ko nung Huwebes. Ngayon ay Sabado na. At yun na nga, nung after may kabit yung intake manifold, nung i-start na, ayaw ko na umi-start. Nagloko na yung kanyang immobilizer. At yun na nga, buti na lang yung may-ari, mayroon siyang reserve pang isa pang susi. So, ayan. At umandar na. Pambihira. Lumabas yung yung kanyang immobilizer. Ito na nga mga kasindero, nakabit ko na yung knock sensor tsaka yung oxygen sensor. So okay na nung pinahandar, wala na lumabas na code. Yung check engine na yan, kusa na siyang nabura yung check engine. So yun na nga mga kasintero. Kaya pala nagloko yung nito, tawag dito, yung immobilizer, dahil yung kanyang airbag ay may problema. Yung kasi nito, yung security sa airbag magkasama. May kumukuha ng signal din sa tawag dito, ECU ng SRS. Mayroon siyang signal na kinukuha rin doon sa ECU. Kaya ang hirap gawin nitong nitong security tsaka yung tawag dito airbag. Hay, pagka yung yung made in Japan, madali siyang i-reset yung security. Mo lang yung irerektahan mo lang yung number 4 tsaka yung number 13. Pag shorten mo lang ng wire yon, tapos i-on mo yung susi, magbi-blink na yung check engine tsaka yung ABS tsaka yung airbag. Pero itong sasakyan na to, made in Indonesia, nagbi-blink lang yung ABS tsaka yung check engine, pero yung airbag hindi sa sumasama. Kaya yun, hindi ma-reset. Buti na lang merong extra na susi. So ito na nga, umandar na, wala na siyang code ng check engine. Yun, ngayon lang matatapos yung nito, yung video. Kaya maunahan pa nung yung overtime, yung video ko sa overtime. So yun na nga, araw na ngayon ng Sabado, pitsa 28 ng Agosto. Ang oras ngayon ay alas 5 na ng hapon. At so yun na nga mga sindero, maraming salamat sa inyong suporta. At shout out sa inyong lahat. Mag-iingat po sana kayo palagi saan man kayo sulok ng mundo. Bye bye po and God bless po sa inyong lahat. I love you all. Pahabol ko lang mga kasindero, itong sasakyan na to ay special. Tingnan nyo yung kanyang accelerator nasa kaliwa, at ayun naman yung preno. Automatic transmission ito. Special ito kasi yung PWD may-ari. Tingnan nyo. Nung inatras ko to rito nalilito ako, kaya di ko na tinapakan yung silinyador na yan Hinayaan ko na lang umusad ng unti-unti.